Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:37 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Huwag nang Oy, naku, Paskong-Pasko na po dito po sa may DZRH dahil namimigay po kami, no? Hindi lang po sa ating malakas promo every morning. Meron din tayong Kring Panalo promo, di ba? Kring Panalo promo kung saan last week pa po kami nagsimula. Ang gagawin nyo lamang po ay pumunta sa Facebook page namin at pagkatapos sagutin yung mga katanungan sa Google Sheet namin. Ano bang paborito nyong pinapakinggan? Ayan. At kapag nalagay nyo po ang inyong telepono, ay pwede po namin kayong tawagan para matignan, marinig kung ano nga ba ang pinapakinggan yung istasyon pagdating po dito, no, sa AM. Congratulations po, nanalo na po, no, last week. Ang dami po, no. Sila Pearl Ann Recanya ng Pasig, Christy Barameda ng Tarlac, oy, ang lalayo. Ferdinand Valencia ng Zamboanga City, Nel Tubeza ng Muntinlupa, Alik Hair Saro ng General Santos City, Arnold Dracelis ng Pampanga, si Alexander Pulido ng Camarines Norte, Ray Kilantang ng Nueva Ecija, Joe Marlo Martinez ng Cainta Rizal, Mary Jane Pantela ng Tarlac, Alberto De Ocampo ng Angono Rizal, at Renato C. ng Quezon City. So sila po ay nakatanggap na ng 500 pesos. At syempre, ganun din po, congratulations din po. Nanalo this week naman po na nakatanggap na ng 500 pesos. Sina Mary Rose Seno ng Catanduanes, uy, sa Birac. Ganun din po kaya Ivan Chris Ongko, ayan, ng Sultan Kudarat, medyo malayo ito ha. Antoinette Marie Absalon ng Alfonso Cavite, si Amina Orkin ng Catbalogan Samar, Jennifer Ramos ng Santa Rosa Laguna, Amy Alonzo ng Hermosa Bataan, si Catherine Fronda ng Camarines Sur, sa mga Bicol to, Lizelle Ferrater ng Romblon, Abigail Amaranyo ng Bulacan, Ken Wright ng Santa Mesa Manila, Alia Casiduron ng Bulacan, at makakatanggap mamaya ng 500 po sina Maria Imelda Serralde ng Mandaluyong, Joanna Camille Tolero ng Ilocos Norte, at Corazon Serenado ng Davao del Norte. So namimigay po kami, no, instant 500 pesos sa ating Kring Panalo promo. Sa mga gusto po sumali, open po ito. Punta lang po kayo sa Facebook page namin sa DZRH News. Nakapin po yung aming post doon, Kring Panalo promo. May kiklik lang po kayo na link para po kayo makapag-join. Ganun lang po kasimple. At kapag napatawag po ang aming istasyon, Kring! Ayan, pwede po kayo manalo ng 500 piso. Kakausapin at sasagutin nyo lamang po ang katanungan ng ating mga announcers dito po. So maagang pamimigay po para po sa inyo yan. At speaking of, syempre, social media, napakaganda po ng ating topic ngayon. Para sa ating DZRH Usapang Legal, may kinalaman po sa pagpo-post sa social media. Sabi nga nila, think before you click. Alam nyo, tandang-tanda ko to kasi ito yung sagot ni Pia Words back nung tinanong siya about sa social media. Think before you click. Ibig sabihin, bago po tayo mag-post o mag-click ng mga status natin doon sa ating social media pages,
dapat pag-isipan po muna nating mabuti. Alam niyo po ba? Ayan, na si Attorney Cam. Ayan, meron din tayong social media page, no? Hanapin niyo po Attorney Cam. Tapos hanapin niyo po sa TikTok account, ATTYCAM. And of course, dito po sa amin, no? Sa aming Facebook Live ngayon, DZRH News, DZRH News Television. At ganun din po sa DZRH TV live stream. 4K live stream. Hanapin nyo po at makikita nyo po, mapapanood po ninyo yung ating live ngayon. At alam naman po natin, dati bago mauso ang Facebook, no? Syempre meron pa dyan. Ano ba una-una? Multiply. Friendster pa pala, 'di ba? May friends, wala nang Friendster eh. Sa Friendster and then Multiply and then came Facebook. Ito na yung pinaka sikat sa atin ngayon hanggang sa na nagkaroon na ng of course yung Instagram, tropa naman sila ng Facebook, yung may-ari doon parang isa lang. Si si TikTok naman, ayan, sa Chinese ay naman Chinese, no? Yung CEO niya, 'di ba sa Singapore nakatira. So ayan po, TikTok app at marami pang iba. Ang problema natin, no, before kasi dahil wala pang social media, kapag ikaw po ay nagsasabi ng hindi maganda, ayan, o kaya naman sa iyong kapwa, usually po yan oral defamation, no? Pero kapag halimbawa binroadcast po yan sa TV, print, radio, o kaya sa newspaper, o kaya binroadcast mo sa painting, may nakakita na third party, ayan, pwede kang makasuhan ng libel. Kasi hindi pa po uso nun ang social media. Paano ngayon na talagang nag-boom siya? Yung ating batas naman po ay unti-unting nagko-cope up. Kaya po nagkaroon ng cyber libel, no? Kaya medyo dapat critical yan, no, sa ating mga kababayan na kung mag-post na lang nagrarant sa Facebook, no? Tapos minsan meron pang mga imputation, derogatory remarks na kung saan napapahamak sila. So, tandaan po ninyo, ang libel at cyber libel, between the two, mas mabigat po ang penalty sa cyber libel. Alam niyo po ba yon? Di ba mga broadcaster, nakakasuhan po sila libel. Pero, kayo na gumagamit na social media, pag kayo po ay nakasuhan ng cyber libel, mas matindi pa ang penalty sa inyo. Kaya dapat, nag-iisip po tayo na bago tayo mag-post ng kung ano-ano, dapat alam po natin itong mga batas na ito, no? Tsaka ano ba yung mga po pwede tsaka hindi po pwedeng i-post. So ito po ay karapatan natin na malaman para naman po maiwasan kapag ito na nagkaroon na ng kasuhan at kayo po ay na sabpina na, no? So again po, yung ating social media, not only social media, of course, we're talking about lahat po ng mga online website din po, no? Kaya minsan double whammy kapag halimbawa ang mga legacy media natin tapos nag-post din sila sa social media nila. So, double whammy, no? Yung pwedeng makasuhan, libel or cyber libel. And pala, cyber libel. So, anong gagawin mo kapag halimbawa, no? Nakasuhan ka ng cyber libel. Tsaka ang tanong doon, Attorney Cam, bakit naman mas mabigat sa cyber libel? Dapat nga mas mabigat yung libel. Alam niyo po, ang cyber libel po kasi, yung audience niya, mas malawak, no? Talagang makikita mo kasi all of us ngayon talaga nasa social media na. And when you post something, ang bilis, no? Yung speed niya. Kaya yung false information minsan, yung mga false news, di ba? Pag na-post talagang kapag may nakakita, share agad, share. At kung pag nasi-share siya, no, kung sino-sino pong makakita, yun na nagkakaroon na ng misleading information. So kung ganun din siya, kung halimbawa ikaw ay nag-post, no, doon sa social media mo, and then ito ay derogatory remarks, talagang merong imputation of a crime, tapos yung kasong yun, pwede kang makasuhan ng libel, kaso nga lang, pinost mo siya sa social media. So makakasuhan ka ng cyber libel, masasapul ka nito. Pag-click mo nito, ang bilis. Paano kung may kakilala ka doon na bigla na lang share nung sinabi mo, and then ang mali pa nito kung ano-anong pinagpo-post mo doon, even the information of your kagalit or kaaway, no, pati mga personal information data pinagpo-post mo.
So ano nang mangyayari? Yari tayo doon, no? Ang dami mong tinamaan, may cyber libel ka na, may data privacy ka pa, violation ng data privacy, di ba? So ito yung pag-uusapan natin. Even yung mga magjojowa, no? May mga iba dyan, magjojowa sila, and then yet parang ang nangyayari po, pag nag-break sila, yun na, labasan na ng mga kung ano-anong mga sensitive information, sensitive photos, and sensitive videos na dapat hindi ginagawa, no? Again po, meron tayong constitutional and legal framework. When we talk about freedom of expression, freedom of speech, guaranteed po yan, of course, ng ating Article 3, Section 4 Bill of Rights, 1987 Constitution, na nagsasabi na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press, and the right of people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Pero po, pinapa-highlight natin dito yung freedom of expression, freedom of speech, no? Ngayon, sinabi ng batas na walang batas na dapat magka-curtail ng mga karapatan na ito. Pero alam niyo po ba na lahat po ng freedom hindi absolute. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin mo lahat ng gusto mo, no? Sabihin mo lahat na masasama, lahat ng hinanaing mo, lahat ng mga yung hinanaing mo na may kasamang derogatory remarks, tapos yung tipong galit ka sa isang tao, kailangan masira yung kanyang reputasyon, yung mga ganun po, no? So, hindi siya absolute. Ibig sabihin, nire-regulate pa rin po siya ng ating batas. Kaya naman, may mga laws dito sa Pilipinas, may mga batas sa Pilipinas na nagsasabi na, teka lang, although meron tayong freedom of expression, meron tayong freedom of speech, hindi po yan absolute, na wala ng restriction. Meron pa rin pong restriction. Pwede ka magsabi ng iyong mga opinion, ng inyong mga grievances, pero huwag ka lamang maninira ng mga tao na wala namang basihan, huwag ka mag-i-impute ng any crime sa isang tao. Like for example, sabihin mo, isa kang mamamatay tao, isa kang magnanakaw, yung mga gano'n, no? Kasi nga, kapag in-impute mo na yung mga crime na yon, talagang sinabi mo, without any conviction naman dun sa crime na sinasabi sa'yo, sinasabi mo against that person, so ikaw naman ay makakasuhan. Kasi pagsisinungaling yun. Kaya dapat, no, pag tayo po ay galit, manage your emotions and then think before you click. Yan po yung sinasabi natin. Okay, so again po, andyan po yung ating Bill of Rights, pero yung ating freedom of expression and freedom of speech, hindi po siya absolute. May restriction pa rin ng government yan. So, andyan din po yung protection of privacy, no? Kapag halimbawa, especially kapag mga sensitive information like yung kanyang buong pangalan, may picture pa, galit ka sa kanya, pinost mo na, ito balahura to, balasubas to, hindi nagbabayad ng utang, napaka, kung ano pang sinabi mo, tapos pinost mo pa yung picture niya, yung kanyang ID na naglalaman ng mga personal information, sasapuling ka naman ng data privacy. So may mga bagay na dapat hindi mo ginagawa at hindi mo pinopost sa social media. Kaya kung ako sa inyo yung mga, kunyari kayo po ay nakakuha ng passport, nakakuha ng visa or whatever, huwag nyo po i-post, no? Kasi parang isinisend nyo yung personal information niyo to everybody, especially your friends. Or kung hindi man nyo alam, baka nakapublic kayo, pinost nyo na, kahit sino pwede maka-access. So always, yung delete lang nung mga personal information, dun yung mga details, huwag nyo na isama. Even the signature, no, kapag nagpo-post po kayo ng mga certificate or whatever, huwag nyo isama yung mga signature, no? Kasi that's a personal information. What if yung signature na yun ay importante ginagamit sa mga personal document? Dinagaya na yung kanilang mga signature. So, wag niyong isasama, no? Yung mga ganitong mga information, sensitive information, you don't post it around, no? Kasi ang dali lang po ngayon take a picture, click, and then post, di ba? And saan ba nag-ugat ang cyber libel, no? Syempre, again po, yung nabanggit natin kanina, nag-ugat po yan sa revised penal code natin na may kasong libel, no? Pag sinabi nating libel, ayan, malicious imputation of a crime, may binanggit ka na
maaaring magsabi sa kanya na itong taong to, criminal to, hindi naman napapatunayan without any conviction. Magnanakaw yan si ganyan, ninakaw niya yung ganito ko. Diba, wala naman, nagsasabi na magnanakaw talaga siya. Wala pang conclusive, no? At saka yung decision from the court na convicted siya of a crime of theft o kaya naman estafa, no? So may mga ganin po, no? So dapat hindi tayo nag-i-impute ng any crime doon sa isang tao unless otherwise, no? Kung napatunayan nyo talaga mayroon ng ruling ng korte, 'di ba? And of course, no, yung mga pag sinabi po kasing libel, no? Sinabi yan sa publiko. Okay? So sa social media, when you post it, ina-announce mo na sa publiko, sa mga kaibigan mo at kung sino-sino about doon sa grievances mo, kaya yung sa sinabi mo na magnanakaw itong isang tao na to, no? So, yun, no? Kasama po kasi sa libel, of course, tatamaan po dito yung mga legacy media natin, TV, radio, print, nabanggit ko na yan. Pero, yung libel kasi, hindi niya sinasabi. Kasi nung unang panahon, nung ginawa yung libel, wala pang social media. So, hindi pa na-anticipate ng batas yun. Ngayon, dahil meron ng social media, pinunan niya ng ating kongreso. Kaya nagkaroon ng cyber libel, no? So, kaya, no, halimbawa, kapag halimbawa, hindi mo naman siya sinapubliko, for example, no, hindi mo sinapubliko, pero maraming nakarinig, nakakita, no, yung inyong siniraan mo to sa isang tao, so sasapulin ka naman ng oral defamation, no? Kaya dapat, no, kapag tayo po ay medyo galit sa isang tao, ayan, inhale, exhale talaga, mahabang pasensya, no? So, yung cyber libel, para siyang tinatawag nating online libel. Libel siya, pero ginawa online, sa digital space, no? Kaya, itong mga nakalagay sa Revised Penal Code about libel, ginawa mo siya pero magkaiba lang sila ng platform, no? Ginawa mo to through digital space. So, we're not talking about social media lang, we're talking about any website o kaya yung mga streaming platforms. Kung ikaw ay nagla-live streaming, tas meron kang sinabi doon to ruin reputation of a person by imputing a crime na hindi naman niya naginawa, so sapul ka po sa cybercrime. So itong yung cyber libel, matatagpuan po ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012. You can search, you can Google, you can download para naman makita ninyo, no, yung mga bagay na dapat teka lang, baka masapul ako nitong batas na to, sabi ni Attorney Cam. Wag ko muna to i-post, wag ko muna i-tweet. Gano'n, no? Again, penalty po niya mas higher po kaysa sa libel. Even, halimbawa po, no, yung nakita mong post and then ni-retweet mo tapos talagang inulit mo pa, no, sa status mo, talagang magnanakaw po ito, shinare mo. Even that, basta meron kang component na sinabi mo, no, inulit mo, o kaya nag-comment ka na talagang sinang-ayunan mo yung kanyang sinabi, pero wala ka rin namang matibay na ebidensya, ayun, pag-isipan mo mabuti. Pamaya pag-usapan nga natin ano ba yung cyberbullying, ayan, Data Privacy Act of 2012, no, at kasama na, no, yung mga iba pang mga laws about regarding dito sa social media. Uy, magandang gabi po kay Anthony Carrasco, kay Teresita Atienza, at Merry Christmas po. Ang aga ng bate. Magandang gabi rin po. Shout out na rin natin yung mga kasama natin na eto nakikipagtalakayan, nanonood, nakikipag-chat sa atin dito sa may ating Facebook Live. Naku po, sorry, yung iba hindi ko na makita. Si Elf Schroeder, ayan, sabi niya group chat. Naku, mas worse. Again, kahit may nakita na third party, may nakita po na third party sa post niya, even the group chat. So, pag nasira yung reputation niya, na-damage yung reputation niya, dahil nag-impute ka ng crime na hindi naman niya ginawa, ayan,
pwede ka rin makasuhan. Good evening, Anthony Abrenica, Rosel Haspela, Angelina Paclibar. Good evening po. Listening from Sorsogon, Bicol, Rosel Haspela. Uy, sali kayo sa kring-kring promo natin. Jerry Sumagaysay, how to join po? Again po, punta lang po kayo sa DZRH News Facebook namin, and then may nakapin po doon na parang makikita nyo po kring-kring promo. Click nyo lang po yung link doon para makasali po kayo, no? Roxanne Costo, Romel Livid, good evening po. Violeta Sambrano, magandang gabi po. Syempre, shoutout na rin po tayo. Yung mga hindi ko nabate, no? Mag-resend po kayo ng inyong ng inyong post, kasi po minsan po ang bilis ng Facebook pag ganun ko, hindi ka na mabasa yung mga unang post po ng ating mga kababayan. Ano nyo na lang po, i-message nyo ulit, okay? Babalik po tayo, ilan lang po muna mga paalala dyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po yours truly para sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam, oras po natin 2 minuto bago sumapit ang 7:00 po ng gabi. Po sa may Muntinlupa, top 8. Top 8 sa buong bansa sa mahusay na paggamit ng pondo ng bayan ang Muntinlupa. Congratulations ang buong detalye RH27, Noche Kakas. Attorney Cam, muling pinatunayan ng lungsod ng Muntinlupa ang pagkakaroon ng mahusay na paggamit ng pondo ng bayan matapos hirangin na bilang top 8 na lungsod sa buong Pilipinas sa Total Current Operating Expenditures o TCOE per capita para sa fiscal year 2024. Ang pagkilala umano ng Department of Finance sa Bureau of Local Government Finance ay patunay ng maayos, matipid at mahusay umanong pamamalakad ng pamahalang lungsod sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon kay Mayor Roque Biason, hindi kailangan magarbo ang pamahalaan para maging epektibo. Sa Muntinlupa, bawat pisong pondo ay may direksyon umano para sa kapakanan ng mamamayan. Ipinakita ng Muntinlupa na sa tamang pamumuno ang pondo ng bayan ay nagagamit ng wasto at may malasakit. Ang TCOE per capita ay sukatan ng kahusayan sa paggasta ng mga lokal na pamahalaan batay sa laki ng populasyon at lawak ng operasyon. RH27. Noche. Mayroon ka bang listahan dyan? Banggitin din natin yung top 1 to 7. Ito lang yung nakuha pa natin na Attorney Cam. Ito pinapakita sa may sa may RHTV. Number 1 ang Makati City. Number 2 ang San Juan City. Number 3 ang Pasay City. Number 4 Mandaluyong City. Number 5 Ilagan City. Yung 6 and 7 medyo na malabo. 6 Tandag City. Ang 8, hindi natin makita, pero ang 9, El Salvador City. And number 10, Borongan City. Pero congratulations, Muntinlupa, top 8. Very good. So, kasama ang Muntinlupa sa tamang paggastahan ng pera ng kaban ng lungsod. Maraming salamat, Noche. Balik sa iyo, Attorney Cam. Yan po ang balita ni Noche Kakas, pero congratulations din po. Top 1 to 10, nangunguna pa rin ang Makati. So tinignan ko yung tinignan ko yung Pasig. Di ko pa nakita. Pasay City pala yung aking nakita. Yan. Number 3. Okay. Thank you so much. Balik tayo sa ating topic ngayon. Again, may kinalaman pa rin po sa ating pagpo-post sa ating mga social media accounts, yung mga vlogger natin, yung mga influencer natin. Ayan, dapat alam nyo rin po ito, no? Specifically, no, yung pag-share at pagko-comment ng mga posts. So importante 'yan, especially kapag kayo po yung nag-share ng mga fake news, yung mga misinformation. So, dapat po yung mga ating kababayan, kapag kayo po ay nagfa-follow sa mga legit na mga, kasi okay ako sa mga blogs, influencers, as long as they have credibility,
pwede po yun kasi ano sila, one of the source, no, ng ating mga basic information. Kasi meron tayong karapatan, no, to access information. Kung yan po, for example, yung pong mga fina-follow ninyo ay mga legit na, kunyari, abogado, doktor, pharmacist, nurse, ganun po, no, kung saan po pwede po kayong mag-seek ng advice, wala naman po problema. Pero kung halimbawa, kayo po ay may nakita lang po na balita, tapos biglang shinare nyo, mali pala, malilintikan tayo doon. Kaya kung halimbawa, meron po kayong mga gustong malaman ng mga news and information, so you check doon sa ating mga legacy media, no? Kasi ang mga TV and radio, andyan pa naman po sila. And of course, mas widespread ang kanilang reach dahil nasa social media na rin po. Katulad natin, ang DZRH, meron tayong Facebook Live. Andyan po ang DZRH News and DZRH News Television. We also have sa cable, no, napapanood din po tayo. So, pwede po yan. Yan, you check dun po, no? Updated naman po lagi. Check on our X. Dating Twitter, X na po ngayon. So, laging ganon. So, you can share yung mga details, no, kapag ito ay nanggaling sa mga legit. Of course, yung mga print din natin, nandyan na rin sila sa social media like Inquirer, Manila Bulletin, Philippine Star. So, andyan na lahat. Basta wag lang kayo mag-credit ng mga ibang news na parang wala naman, no? Hindi naman talaga siya credible, no? Unless otherwise, itong mga fina-follow nyo talaga, yung mga legit, makikita nyo naman sila. Pag maraming followers yan, uy, teka lang. Ibig sabihin, okay ito. Pero kung halimbawa, yung share nyo information, yung nag-post, wala man lang onti lang, no? Yung hindi substantial yung followers niya and medyo parang bogus yung kanyang account, no? Mag-isip-isip po kayo, okay? Okay. So, ang gagawin po natin siguro practical guidelines para ma-avoid po yung ating mga kakaharaping kaso in case, no? Kung kayo po ay mahilig, no? Sa mga, of course, active sa social media. So, check nyo po lagi, no? I-verify po ninyo yung source bago nyo po i-share, no? Mas maganda po na hindi tayo nag-spread ng mga false information that could lead to misleading everyone, especially your friends o kaya po dun sa public, no? Tapos, kung halimbawa mag-share din po kayo, mas maganda po no you obtain yung permission ng taong yon, no? O kaya nung nag-post na yon. 'Di ba? Kasi otherwise, no, baka mamaya original work niya yon, tapos pinost nyo, tapos ang makikita ng tao parang kiniklaim mo na ikaw yon. Medyo tatamaan din tayo diyan, copyright infringement, no? Especially kung yung pinost niya ay very original work niya. Okay? And then ganun pa rin, no? Kailangan minsan yung mga CTTO, okay naman yon, yung credit to the owners. Pero mas maigi na makakuha po tayo ng consent from the owner, 'di ba? Kung gusto ninyong ma-post yung kanyang content or yung kanyang video. Especially very specific dyan yung mga nagva-vlog kung saan pinagkakakitaan nila yung mga videos nila, no? May iba dyan. Kung halimbawa, minomonetize nila yun and then you grab that video tas pinost mo sa sarili mo tas minomonetize mo rin siya. Talagang magkakaroon po ng kasuhan dyan. May mga ganun po Ako nga marami kaming mga lawyers na hindi lang lawyers and yung mga iba pang mga profession like or for example yung mga nasa medicine industry na nag-video kami tapos hindi naman pwedeng i-download yung aming mga video pero may mga iba po, no, very talagang mga magagaling na ewan ko, bumibili sila ng app just to download the video and then kino-compile nila tapos nagkakaroon sila ng monetization. Ako nga hindi ako nagmo-monetize ng mga pinopost ko lamang bayad yun pero sila minomonetize nila yung mga content namin. So hindi lang namin kahit nasabihan po namin sila 'di ba? Hindi lang namin na makuha kung sino tong mga ito no. Dapat bawal po yun. Huwag niyong gagawin yun. Pati yung halimbawa sa mga doctors naman, no? Marami silang mga
ganun din, kinocompile nila yung mga video ng mga doctors o yung mga pharmacies or kung sino man, and then pinopost nila, tapos minomonetize din nila without the consent or permission of that influencer. So, bawal po yun, no? Baka magkaroon po kayo ng full-blown case, no? Ang pinaka-importante naman dyan, pag may nakikita naman po kayo na ganun, i-ano nyo na lang, i-flag down nyo po, no? Pwede naman nyo i-report, di ba? Sa mismo Facebook. Ang hirap po kasi, no? Ang hirap i-regulate ni Facebook ng mga social media platforms kasi ito naman po ay hindi galing sa atin, no? Ito pong mga platforms na to ay naimbento sa ibang bansa. Facebook especially US, TikTok, Singapore, no? So, ang hirap niyang i-regulate since wala tayong direct na parang para ma-restrict yun. Although, ang kagandahan naman sa mga platforms na to, meron silang own restriction kung saan pag nag-report ka naman sa kanila, nafa-flag down yung mga content or videos na pinupost, no? So, ganun po. Pag may nakita kayo na pag may nakita kayo na post na sa iba, tapos iba ang nagpo-post, i-report nyo na lang. Okay? Ayan. So again, kailangan po when we post yung ating mga status, no? 'Di ba? Kapag kayo po ay magpo-post ng sa SOCMED ninyo, doon sa specifically Facebook, meron doon status, magra-write ka ng status mo. And sometimes, yung mga kababayan natin, dahil nga sa sama ng galit nila sa isang tao, halimbawa, nangutang, especially, nangutang po yung kanyang kaibigan, hindi nagbayad, tas binlock pa siya sa Facebook. Di ba, usually, ang mga mag-friends po, sila po ay merong common friends. So, yung friends niya, meron kay mutual friends, no? Tapos, dahil nga sa galit mo sa kanya, ipinost mo yung kanyang pagmumuka, yung kanyang ID, o kaya personal information, itong taong to nakatira sa ganyan. And then, wag kayong magtiwala dito sa taong ito, napakabalahura nito, hindi nagbabayad ng utang, estapadora, gano'n. Kung ano pang kinlay mo, magnanakaw to, sabi sa kanyang sabi dun sa kumpanya nila, nagnakaw din to, marami rin to inutangan, ay nako po, kaya talagang balahura itong taong ito. Huwag niyong mag-post, no? Kasi, imbis na may claim ka, baka ikaw baka bago ka pa mag-post ng claims mo, sabihin natin, small claims cases, baka nakasuhan ka na ng cyber libel, ito po ay may kulong, no? Ayaw naman natin na maunahan ka pa. Hindi na nga nagbayad, naunahan ka pang kasuhan. Remember yung ating pinag-usapan last time nung Monday, nung nag-viral, kung saan yung nangutang, kinasuhan. Siguro ang kaso, maaaring unjust vexation kasi nga pinupuntahan sa bahay. So yung nangutang daw, parang na-stress na, parang nagkaroon na ng mental anxiety, depression. So, yun po, no, dapat maayos pa rin po, no, ang ating pakikipag-usap, no, sa mga nangutang sa atin. I know, minsan, no, ang masakit dito, ikaw na nga nagpautang, ikaw pa yung masama, no, ikaw pa yung sasabihan ng kung ano-ano, tapos magtatago, tapos kapag halimbawa siningil mo, galit pa sila, tapos kapag lagi kang nagsisingil sa bahay nila, ikaw pa yung kakasuhan, parang, kaya pag magpapautang kayo, yun, pag-isipan nyo mabuti, no, especially kung malaking perang ibibigay ninyo kasi karamihan po sa mga nag-aaway, magkakaibigan, magkakamag-anak, magkakakilala, na-friendship over, relatives over, no? Dahil po sa pera, dahil po sa utang. Tapos nagkakaroon po ng complication kapag ito na, pumasok na yung mga pinupost ninyo sa social media na kung ano-ano, okay? Marami pa tayong pag-uusapan. Babalikan ko po kayo. Oras po natin, alas 7:15 ng gabi. Pero bago yan, isang shoutout muna kina Papa Will and Mama Jovita. And of course, kay Ate Nining. Uy, sa mga taga Cebu, magandang gabi po sa inyo. Diyan din po sa Ilocos, Tita Erlene. And ganun din po si Tito Walter, si Tita Emma, and Tita Linda. Magandang gabi. Pahabol greetings po tayo. Josephine Garimbao, nanonood po sa may Michigan. Arman Castañeda, sa may Tagaytay. Uy, malapit na. Mag-November, lalamig na dyan sa may Tagaytay. Jericho Ferrer. At Rexon Fernandez, nanonood po sa may Cuyapo, Nueva Ecija. Si Peter Lynn Sanchez, laging present po ito, nanonood sa may Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. And si Arlene Arilas.
Grace Rec, tama, naimbang ngarabi po, kada kayo amin, Loida Sacramento. God bless po. Augusto Estrella, maraming salamat po sa pagtutok. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, Usapang Legal. Babalik po ang DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam na pwede nyo pong ma-search sa my TikTok account, ATTYCAM. Yan. Ito pag-usapan natin, Attorney Cam, paano po kapag halimbawa yun po, may nakita po akong post tapos nilike ko po, ayan, makakasuhan po ba ako ng cyber libel o kaya naman po shinare ko po, ayan, makakasuhan po ba ako ng cyber libel? Alam niyo po, meron pong umabot no sa Korte Suprema yung kaso po ng Dicini versus Secretary of Justice, kung saan na-question doon kung halimbawa yung nag-like ka doon sa post na defamatory, no, na mayroong imputation of a crime, kung saan maaaring maging potential case for a cyber libel, no, nilike mo yun o kaya shinare mo, makakasuhan ka ba? Ay, paano kung 1,000 likes yun? Ako, yung 1,000 likes na yun, makakasuhan ba? Paano kung 35,000 yung nag-like, makakasuhan ba? O kaya yung nag-share, no? Nag-share, 500 yung nag-share, makakasuhan ba yung 500 na yun? Ang sabi ng Korte Suprema, kinlarify nila, yung simple like po, at saka yung simple share ng mga ganitong defamatory post does not automatically make one liable. Ibig sabihin yung nag-like, share, hindi naman siya magiging liable, no? Parang ano niya yun freedom of expression niya. Like lang, share lang, heart lang. Minsan pag tayo kasi may dumaan lang, may nakita ka lang na gusto mo, like lang, o kaya pinusuan mo, o kaya nag-angry ka, o kaya nag-share ka. So, pasok pa yun sa ating freedom of expression. Ang sinasabi ng Korte Suprema, kapag halimbawa, nilike mo siya, tapos nag-comment ka, tapos sinabi mo na, ay tama talaga, magnanakaw talaga yan, balasubas talaga yan, wala talaga, estapador talaga yan, confirm, true, check, mga ganun po yung post mo. It's as if ikaw yung nag-post nun. Kasi yung comment, ganun din, no? From your own volition. Ikaw din yung nagsabi nun. So, liable ka kapag ganun. Tapos halimbawa, shinare mo, parang announcement o kaya public advisory, ito wag itong taon to, may picture pa no nung taong sinisiraan, shinare mo, itong taong ito ay napaka sama na ugali nito, totoo po talaga itong post na to na siya po ay magdadakaw, siya po talaga estapadora, kaopisina ko po to, kaya ingat po kayo kung sino man nakakakilala dito. May mga ganun pang mga claims, no? So kahit shinare mo siya, pero meron kang ganung status, may ganung kang mga defamatory remarks, sapul ka na, makakasuhan ka na. So yun po yun, no? So simple liking, simple sharing ng mga defamatory remarks, hindi po makakasuhan, hindi ka kasama. Pero iba ang usapan kapag ikaw mismo ang nag-comment ng mga inulit mo pa, no? Dinagdagan mo pa, hindi lang po magnanakaw yan, mamamatay tao yan. Grabe na, no? Grabe yung mga pinagpo-post mo rin. Sumang-ayon ka na, tapos nagdagdag ka pa ng mga another crime, no? Nag-impute ka ng crime na without evidences naman, na wala namang conviction mula sa korte, makakasuhan ka dito. Okay? So, dapat po, nahihirapan minsan, no? Syempre, pag pupunta ka cyber libel, minsan humingi tayo ng tulong sa NBI, no? Siguro dapat ang suggestion ko, palakasin yung ating, yung sa cybercrime law natin. At dagdagan pa yung mga knowledge, no? At saka yung medyo knowledgeable about dun sa mga digital space, no? Kasi, hirap talaga. Sige nga, may mga times po dyan, yung mga malalakas ang loob, mga anonymous, no? O kaya, minamali nila yung pangalan nila. So, paano mo hahabulin yun, di ba? Tapos, bigla na lang mag-deactivate ng account.
Pero meron yung tinitrace sila dyan na parang login information nila. So, meron naman yung ating NBI niyan. Tsaka ang gusto ko lang sana madagdagan pa yung kanilang mga equipment, yung mga applications nila, at tsaka yung mga systems nila para ma-enhance natin, no, itong mga case when it comes to cybercrime law. Especially yung cyber libel. At para sa mga kababayan naman natin, again, hinay sa pagpo-post, no? Don't post yung mga information, personal data with yourself, yung mga personal mo information at yung information ng ibang tao without their consent. No? Kaya minsan nagtataka ako, no? Maganda sana yung magkaroon tayo ng unified ID, no? Kasi yung mga iba naman pinopost din, pati mga birthday nila nandun. Huwag nyo na i-post yung mga birthday ninyo. Especially sa social media. Diba? Hindi nyo na kailangan i-post yun. Tapos, minsan, no, pag nag-post pa kayo, halimbawa, meron kayong ATM at this moment. At this moment kayo, naka-bakasyon pala kayo buong pamilya sa ibang lugar. Parang sinasabihan nyo, parang ini-inform nyo sa buong publiko, oy, walang tao sa bahay namin. Pwedeng magnakaw, diba? So, mas maganda, late post. Para hindi nila alam kung kailan kayo pumunta. Para hindi alam ng mga iba na kayo ay wala dun sa bahay ninyo. Kasi baka may makapag-isip ng mga masasamang loob, biglang pumunta sa bahay ninyo, manakawan po kayo, diba? So, okay naman, late post, walang problema. Minsan mag-iba ang ginagawa. Ito pa, mahuhuli kayo. Nag-file kayo ng sick leave sa kumpanya ninyo. Tapos reels ba yun? Tapos biglang, even though within 24 hours lang, mawawala yun. Kung may nakakita na kayo pala ay nasa ibang lugar, imbis na nagpapahinga, sabi nyo, sick leave ka, may fever ka, yung pala, nakatupis ka pa, no? Doon sa may beach. Baka mayari din kayo sa mga HR personnel ninyo dahil pagsisinungaling din yun, di ba? So mga gano'n, no, alimbawa, no, may isa ring nag-viral nakita niyo yon, yung nagda-drive tapos nasa harapan yung bata, pinagda-drive niya. So hindi natin alam kung sa highway ba yon o sa loob ng subdivision or whatever. May mga iba talaga na gumagawa niyan. Pero alam nyo, hindi nila pinopost. Hindi nila pinopost yan. Tapos yung iba sa may park lang, sa subdivision, o kaya dun lang malapit sa bahay nila, matry lang. Wag nyo gagawin yan sa mga kalsada, lalo special sa mga highway, no? Parang lang yung iba parang makita lang na, picturean mo nga, kunyari lang naman kunyari, nasa tapat ng bahay, hawak ni baby, toddler kasi yung nag-viral yung yung manibela, ganon. Pero, ang tingnan nyo, pinost. Ano ba yung dahilan ba siya pinost? Nagyayabang ba ito or what? O, huli ka ngayon ng LTO, di ba? Pinagpapaliwanag. So, bawal kasi yon. Dapat nakakapag-drive lamang po yung mga, of course, yung may mga lisensya. Ang mga bata, bawal po yan, minor de edad, especially pag ganyan. Pero I understand kasi kung halimbawa, tapat lang ng bahay, gusto mo lang makita na may hawak si bunso ng manibela, tapos for your eyes only, o kaya send mo lang sa, sa family ninyo. Okay lang yun for picture purposes. Pero kung halimbawa talagang ginawa mo siya habang nasa highway ka, na habang nagda-drive ka talaga, talagang tatamaan ka, no? Think before you click. Okay? Yan po ang paalala din po ni Atty. Kama para sa ngayong gabi. DZRH Usapang Legal every Mondays, Wednesday, and Fridays. Napapakinggan po ako. Every Tuesday and Thursday si Atty. Rina Seco. Monday nakakasama ko po yung partner ko si Miss Thea Pecho Corpus. Maraming salamat. Thank you so much sa mga tumutok. Kaya again, follow nyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM. Teka lang, may nagpapagreet pa, pahabol greetings lang. Baka makalimutan ko. Good evening po sa mga nanonood din sa atin. Diyan po sa may MDDS Manpower, tama ba? ATS MDDS Manpower and Janitorial Services. Magandang gabi. And kay Maya Bell, magandang gabi rin po sa inyo. Dapat batiin natin tong mga laging nakikinig sa atin. Salamat po sa walang sawang pagtutok and congratulations po of course kay Angelo Palmones. And ganun din po sa 2x2 kila Jerry Baha and Katunying dahil sila po ang nagwagi. Congratulations
sa galing po ito sa Media Icon Awards Diyan po ginanap tama no sa galing po sa Perpetualite Community. Ang 2x2 po, Best AM Radio Program. Angelo Palmones, Best AM Radio Male Personality. Congratulations. Pahabol greetings din po. Melvin Davidson, shoutout daw po kay Garcia Hernandez. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Bye! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Thank God it's Friday. Samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras para pag-usapan po ang ating kalusugan. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Makakasama